Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto na nga, Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, may matinding pasabog po na siguradong ikaiiyak na naman ng mga DDS, alright? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong pag-like sa ating video. Ayan, para mas may suggest ni YouTube at mas marami pong makapanood ng ating video ngayon. Okay, so etong balita na ating aalamin at pag-uusapan ngayon mga kababayan, siguradong mabubwisit na naman etong mga DDS na to. No? Mag-iiyakan na naman ng mga DDS mga kababayan. Wala naman silang ibang makita kundi ang gawan, no, ng kwento mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil para sa kanila, sila lang yung magaling mga kababayan. Napapakamot ako ng ulo dito sa mga to kasi hindi mo maintindihan anong klaseng mentalidad meron na itong mga DDS na to eto mga kababayan, no? Eto ang isang matinding pasabog ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Meron pong isang tulay na bubuksan po, no, ngayon dito sa ating bansa. Ito po, no, dahil 7 million impounding dam, pang-iwas bahana, pang-ipon tubig ulan pa para sa patubig mga kababayan, no? Bukod po ito dun sa tulay na ating sinasabi. Okay? So ito pong tubig ulan na to mga kababayan, kung maalala natin, naging issue to, no, dun sa mga DDS. Kasi lagi nilang sinasabi, yan yung sinasabi nung ni PBBM, no, ipunin daw natin yung tubig ulan, no, yung tubig baha para sa tag-ulit, 'di ba? Para sa mga tawag dito, patubig, no, ipunin daw. Pinagtatawanan nila mga kababayan. Pero hindi nila alam, no, na totoo naman 'yon, na kailangan talaga natin gawin 'yon, especially, no, para ma-recycle natin yung mga tubig na 'yan, no, pagka panahon ng tagtuyot, mga kababayan, para sa mga irrigation. Eto kasing mga DDS na to, mga kababayan, wala naman tumatakbong matino sa pag-iisip ng mga yan Puro pagbatikos lang sa gobyerno ang alam ng mga yan. Hindi sila nag-iisip na maayos, no? Pinagtatawanan nila yung mga statement ng Pangulo, di ba? Yung pag-iipon ng tubig na yan, which is, kung titignan ninyo yung logic, ganun naman kasi talaga. Sa ibang bansa, ginagawa yan di ba? Sa Japan, ginagawa yan Nag-iipon sila ng tubig, no? Para pagka panahon ng tagtuyo, di ba? Sa ibang bansa, ganyan din. No, hindi lang sa Japan. Pag tagtuyot, meron silang tubig pang irigasyon. No, kaya nga may tinatawag tayong mga dam. 'Di ba? Kaya nga dinadamihan ng ating pangulo yung mga proyekto ng dam na 'yan. 'Di ba? Para makapag-ipon ng tubig para sa pagdating po ng mga panahon na kailangan ng patubig sa mga pananim, 'di ba? Sa mga bukirin, meron po silang magagamit sa irigasyon itong mga kababayan nating mga magsasaka. Ito kasi mga tulonggis na DDS, walang alam yung mga yan. Ito, panoorin natin itong balita na to. Sampal to sa mga DDS. Flood control na, malaking tulong pa sa irigasyon. Iyan umano ang asahan ng mga magsasaka sa Claveria, Cagayan dahil sa impounding dam na pinasiriyaan ng Pangulo. Diba? Flood control na, mga kababayan. Diba? Pang-iwas na sa baha, pang-ipon pa ng tubig. Ganun kagaling, mga kababayan. Ito naisip ng ating Pangulo. Sinilip din niya ang isang patapos ng tulay na dapat anya'y gandahan at wag yung bumabagsak. Nakatutok si Darlene Kai.
Hindi lang dapat gandahan, tibayan din mga kababayan. Kakulangan ng maayos na irigasyon ang isa sa mga hinaharap ng mga magsasaka sa Take note mga kababayan, 7 million lang po itong ginastos dito. 7 million in pounding dam mga kababayan. Diba? Claveria, Cagayan gaya ni Delio. Kakambal niya ng baha naman kung may ulan o bagyo. Ginagawa namin ng paraan na parang inakuan yung ilog Naharangan. para magkatubig lang kami. Pero kapag darating ng tagulan, mawawas out agad. Kaya nahihirapan po kaming magbukid. Doong nakaraang anihan nga, kalahati ang lugi ni Delio. Problema po ma'am. Kasi aapaw ng tubig, kagayan mga yan, bukirin mga yan, aapaw, pagkatapos masisira rin yung palay. Inaasahang makatutulong ang 700 million pesos Union Water Impounding Dam sa Claveria na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kung maulan, dito muna may ipon ng tubig para hindi bahain ang mga taniman. Layo nitong Union Water Impounding Dam na At the same time, makakapag-ipon niya ng tubig mga kababayan. Diba? tubigan ang taniman ng mga magsasaka rito. Pero bukod dyan ay flood control measure din ito na layong pigilan ang pagbaha. 514,000 cubic meters ang kabuuang kapasidad nitong water impounding dam. So, double purpose siya mga kababayan. 'Di ba? Water impounding siya, no, pang-ipon ng tubig at the same time, no, pang flood control din siya mga kababayan. Katumbas yan ng mahigit 200 Olympic-sized swimming pools. Ito kasi mga kababayan, no, kasama to. Alam ko sa mga ganitong klaseng mga projects, yung mga dams, mga ano, kasama to doon sa mga flagship projects ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, kaya nga galit na galit siya. 'Di ba? Dito sa mga nangyaring flood control projects kasi yung mga flagship project ng ating Pangulo inalis. No? Inalis, which is yun talaga yung dapat makatulong sa ating mga kababayan. Inalis, pinalitan mga kababayan. Yun ang masakit dun eh. 'Di ba? Pero ano nangyari? Naging ghost project. Oh, tuloy natin. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema. Ganun dapat. Maayos yung pagkaagawa, maayos yung implementation. 'Di ba mga kababayan? Pinag-aaralang maigi. 3,600 ektaryang taniman at mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa proyekto. Nakita namin sa helicopter yung ginagawa dito sa side ng ilog ang mga revetment para siyempre hindi na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig. Makokontrol natin yung takbo ng tubig, hindi na magbabaha but hindi meron pa tayong makukuhang patubig. Inaayos na rin ang sistema ng pamimili sa mga ipapagawang farm-to-market roads. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kabilang sa mga kukonsultahin ang mga lokal na pamahalaan. Alam nyo, isa sa mga dapat tutukan dyan sa mga farm-to-market roads na yan, no, tutukan ng ating gobyerno, dito po sa area ng mga Benguet. No, kasi marami akong nakikita dyan sa Benguet, yung mga lugar na kung saan napakaraming mga farmers na mga vegetable farmers. No, nako, ang papangit ng ibang mga daanan, mga kababayan, talagang mapuputik. Di ba? Dapat yun talaga yung tutukan ng ating gobyerno kasi para mas mapadali, no, yung transportation nila ng kanilang mga produkto, especially ng mga gulay. Diyan sa Benguet, dapat makita yan ng ating pamahalaan, mga kababayan. Gawa nila ng mga farm-to-market roads, no, na mas maaayos, mas bibilis, no, ang transportasyon ng ating mga produkto mula sa Benguet. Matapos madiskubreng may 105 million pesos na halaga ng mga umano'y ghost farm-to-market roads sa Mindanao. 300 farm-to-market bridge din ang tatapusin sa loob ng 4 na taon, sabay biro sa katabing si DPWH Secretary Vince Dizon. Pero gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. Oo. At saka yung maintenance. Tama po.
Kakulangan anya sa maintenance ang problema sa mga bumagsak na tulay na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan at Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kaya siniguro ng sapat ang pondo para sa maintenance sa mga tulay sa susunod na taon. Actually, hindi lang sa maintenance eh. Sa construction pa lang dapat, no? Sa construction pa lang, mga kababayan, makikita na natin. Diba? Yung ibang mga tulay bago pa bumabagsak na eh. Diba? So, dapat sa construction pa lang, kumuha tayo ng mga contractor na talagang magagaling. No, kumuha tayo ng mga maaayos na contractor, hindi yung mga contractor na madadaan sa mga palagay-lagay lang. Diba? Diba? Bakit hindi kunin ng gobyerno itong mga EEI, yung mga malalaking kumpanya talaga na gumagawa? Diba? Yun ang kunin nila, yung mga malalaking kumpanya na may mga pangalan talaga na syempre, yung may mga pangalan na yan, ayaw nilang sirain yung pangalan nila dahil sa mga ganyan eh. Diba? Yun na lang sana ang kunin ng gobyerno or kaya, since magagaling talaga, itong mga Japanese contractor, mga Japanese company, yun na lang. No? Kesa naman sa mga Chinese company na yun. Diba? Ganyan din anya ang asahan sa patapos ng Kamalinyugan Bridge sa Cagayan na magdurugtong sa mga bayan ng Apari at Kamalinyugan. Paiikliin ng 2.34 billion pesos na tulay ang dating mahigit 1 oras na biyahe sa 20 minuto na lang. Dahil sa mas pinatibay at pinagandang disenyo ng tulay, naging 45 tons ang maximum vehicle capacity nito at may earthquake resistance na aabot sa magnitude 8. Mula rin, Ayun, no? Sana matibay na matibay yung tulay na yan, mga kababayan. Ito yung naging statement dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Good morning. Nandito ngayon tayo sa Cagayan para tignan at inspeksyonin itong ginagawang tulay sa Camalanyugan, which is the town in that direction. Ito, pagpunta mo rito, pag natapos na ito, Apari ang bagsak rito. Well, Apari isang ganyan, pero Apari ang bagsak ang pasko rito. At itong pag kinunoy mo ito sa amin na, ang bagsak sa Ilocos Norte. We are looking at one of the most beautiful bridges that we have created in the Philippines. And I'm happy to note that it was done as well in time, and it was done properly. The design was done locally. Kahit parang ginaya yung mga tulay sa ibang bansa, ay talaga ito lahat galing sa atin. At bukod pa dun, ipinagmamalaki ng ating mga mayor na kung titignan ninyo, meron dyan flood control. At ang pagkasabi niya sa akin, ganyan ang itsura ng tamang flood control. Kaya dito sa Cagayan, thanking kaya sa ating mga mayor, sa ating mga chief executive, andito si Rob Egay Agdipay, na binabantayan nila na mabuti ito malalaking project para hindi masabi na nagka-problema, na ghost project, na hindi natapos, at yung mga nakikita natin problema sa ibang project kung minsan. Actually, ganun talaga dapat. No? May coordination sa mga local governments para alam nila yung mga proyekto na yan. At the same time, hindi nagkakaroon ng ghost project, mga babayan. Diba? Siguro dapat ganun baguhin na ng DPWH para naiiwasan yung mga ghost project na yan. Diba, mga kababayan? At saka ma-centralize na sana, no? Lahat ng mga proyekto. Diba? Kaya nakakatuwa na makita natin na kung ano ang tunay na kakayahan ng pamahalaan, kung talagang lahat ng tiyakin na ang bawat sentimo ay mapunta sa tama. Kaya mabuhay kayong lahat sa inyong ginawa dito. Congratulations sa ating mga local executives at syempre sa ating mga sa Secretary Vince na siyang nag-monitor about this. Pinuntahan nga nila ito few months ago. So sana mabuksan natin by Christmas ito. Thank you. Salamat sa Apo Presidente. Salamat. Malaking bagay ito kasi Apari, Claveria, Apari, Ballesteros hanggang Ballesteros. Dahil meron ng magandang daan. 6,000 ang dadaan dito bawat isang araw. So madami talagang traffic. Tama-tama nandyan yung Apari Port. Lahat ng mga gamit na dati kung saan-saan ang layo ng dinadaanan ay ngayon dito 20 minutes na lang. Kaya sige, balikan natin ito.
balik tayo rito sa ribbon cutting. Alright, so yung mga kababayan, no? Yan yung matinding pasabog ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang tsak iiyakan ng mga DDS. May masasabi na naman yan. O, abangan natin. Sinasabi ko sa inyo. Abangan natin yung mga sasabihin nila dyan. Okay? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.